Ang tatanong natin ngayon sa ating trio tagapayo. Okay. Dito, Doktora, nagugulumihanan ka ba? Siguro kitang-kita nyo kung anong klaseng personalidad meron ng ating tagapula. At the same time, maaari nating sabihin na nagiging anti-social na yung personality ng dalawa dahil kasi wala silang remorse. Hindi sila nagsisisi na meron silang ginawang mali. Pangalawa, sa kanila, baliwala yung mga pinagsasabi nyo na kahit bigyan nyo sila ng tamang gabay at lahat, parang sa kanila, dumadaan lang eh. Dumadaan lang sa tenga, sa butas, sa tatas, lusot lang ganito. So siguro, una-una, Iha, Ronalyn, eto tutulungan ka namin. Nandito lahat yung mga estudyante ko. Pwede ka namin tulungan for counseling para sa ganun makita natin bakit may anger management issues ka. Sana maintindihan mo, yung tulong na to, hindi yung dahil parang nagagalit kami sa'yo, kundi gusto ka naming tulungan para maging maayos yung buhay mo. Just the same, ikaw din, Carlos. Sana maintindihan mo, Carlos. Yung magulang mo, ginagawa ang lahat. Tama yung sinabi ng lola mo na ang hirap pag wala ka ng magulang, magsisisi ka rin. Kung kinakailangan na ikaw din, sumama kay Ronalyn, walang problema sa amin, tutulungan namin kayo para sa ganun, maging maayos din kayo bilang mag-asawa, future na mag-asawa, at the same time, bilang magiging mabuting anak. Kaya pa yan. So sana, intindihin niyo maigi yung ibinibigay naming tulong sa inyo. Ay, naku, thank you, Doktora! Naku, biro mo. O ngayon, counseling naman para sa inyong dalawa. I'm a believer of that. Naniniwala ako, pwede pa silang maging mas mabuting mga tao. So, alamin naman po natin, ano ang masasabi ni Dr. Love? Gusto kong malaman ninyo na walang ginawang masama ang Diyos. Kayong dalawa ay mabuting tao, no? Hindi lang nagabayan. Okay. Hindi ko rin alam kung ang sasabihin ko will matter to you. Kasi huhugutin ko ang sasabihin ko sa ikalimang utos ng Diyos na matatagpuan sa Exodo. Igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Ito lamang ang isa sa 10 utos na may pangako ang Diyos na pag ginawa mo, hahaba ang buhay mo ng may biyaya. Obviously, may kulang ng guidance, moral values, walang foundation. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na nanampal sa biyanan, binuhusan ng kape, mapalad ka anak, hindi ako naging biyanan mo. Si Carlos, may pagkukulang din ang magulang mo sa'yo. Sa edad mong yan, ilang taon ka na, Carlos? 22 po. 22. Dapat alam mo na ang tama at mali. Etong tandaan nyo, Ang ginagawa nyo sa matatanda o sa ibang tao, gagawin sa inyo. Ang ginawa mo sa magulang mo, tandaan mo, itaga mo sa bato, gagawin sa iyo ng mga anak mo. May pagkakataon pa, may problema kayong dalawa. At yung ino-offer ni doktora sa inyo, malaking tulong yon. Bakit hindi mo panindigan ng pagiging ama? Hindi mo pa napapakasalan yung babae. Di ba? Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo na responsable ka at huwag mong iasa sa namamalimos na nanay mo ang dedidehin ng anak mo? It's about time. Panahon na para patunayan mong responsable ka. Ayan, Maraming salamat, tama. Ate Gwen. Sa usapang legal naman, may nabanggit ka na kanina, Attorney Lorna. Ito naman idadagdag ko para malagay natin sa konteksto ang situation ni Rona no. Alam mo si Ron, maraming Rona dito sa Pilipinas. Ang tawag diyan unwanted pregnancies. Sa statistics, number 2 po tayo ng incidence ng unwanted yung nabubuntis ng below 20 years old. Huwag tayong maging judgmental. Tama tayo na mali yung ginagawa nila. Pero sabi nga ni Ate Kuring, cycle of poverty yan. That is the effect of poverty. Sa panawagan sa ating mga barangay, maraming Rona sa atin, maraming Aling Beth, saka Nanay Luz, no?
Kayo, meron kayong either PWD benefits, no? Dahil sa puso nyo, senior citizen. Meron ikaw, single parent, may allowance siya ng 1,000. Madali lang yan. Punta ka lang, Ron, punta ka lang sa barangay mo, hingi ka ng certification sa barangay at dumiretso ka na sa DSW. Kung meron kang problema, tumawag ka sa akin dito sa face-to-face. Ayan, para mabigyan ka, maabisuhan kayo kung ano ang maaaring ibigay sa inyong tulong ng barangay nyo. Marami yan.